Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Анузи побрались в том, тем, кого не встречал. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po muli si Master John Healer. Paalala lamang po na nasa description ng video na ito ang link para sa aking Facebook account. Kung nais niyong basahin ang iba ko pang mga kwento, pwede po kayong bumisita na lamang doon. Ang kwentong ito ay totoong nangyari at karanasan ito ni Kuya Melvin na naging karanasan ko na din. Taong 2011 ito naganap dito mismo sa Metro Manila. Si Kuya Melvin ay isang security guard sa isang subdivision. Dito nabuo lahat ng mga mapapait na karanasan niya. Ang unang duty ni Kuya Melvin sa subdivision ay naganap sa gabi dahil single post lang siya. Bandang alauna ng madaling araw, nag-iikot si Kuya Melvin upang tingnan kung may nakapasok ba ng mga magnanakaw sa bahay ng mga nakatira doon. Habang nag-iikot siya, meron isang bahay sa bandang dulo na mukhang abandonado. Wala kasing ilaw at parang walang nakatira. Habang naglalakad siya sa tapat ng bahay na yun, hindi niya naiwasan na ipaling yung leeg niya sa itaas ng bahay dun sa balcony. Kasi parang may nahagip yung mata niya doon. Paglingon niya, doon niya nakita yung isang matandang babae na nakatingin sa kanya at itinuturo siya. Sakto naman na nailawan niya yung kung anong itsura ng matanda. Kaya ang nangyari, natulala si Kuya Melvin at hindi siya nakagalaw. Akmang lalapit kay Kuya Melvin yung matanda nang bibiglang bumisitang sasakyan sa harapan niya. Hindi niya namalayan na may sasakyan na pala sa tapat niya. Dahil dun, nakagalaw na siya, pero yung nginig ng katawan niya, hindi pa din nawawala. Doon niya nakilala yung isang homeowner na nakatira doon na ang pangalan ay Jimmy. "Kuya Guard, ano nangyari sa'yo? Ba't ka nakatulala dyan? Walang tao dyan. Matagal nang abandonado yung bahay na yan." Tanong ng residente na si Jimmy. Sir, pasensya na po kayo. Hindi ko kayo namalayan. Nasa tapat ko na po pala kayo. May nakita po kasi akong matanda sa may balcony. Itinuturo po ako at parang lalapit. Nauutal na sagot ni Kuya Jimmy. "Ha? Paano nangyari yun? Wala naman tao dyan. Siya nga pala, kapag gabi na, huwag ka nang aabot na mag-ikot sa bahay na ito. Weirdo yung bahay na yan. Sabi ng ibang mga gwardiya dito noon, may narinig silang boses sa loob ng bahay. O sige na, bumalik ka na dun sa guardhouse." Saad ni Jimmy, sabay pasok muli sa kotse nito. Pagbalik ni Kuya Melvin dun sa guardhouse, agad siyang nakaidlip dahil na din sa puyat. Pero hanggang sa panaginip, nakita niya yung matanda kanina. Nanaginip siya na nasa harapan niya yung matanda at humingi ito ng tulong. Ang sabi sa kanya, Tulungan mo ko. Nakabaon sa bahay ko yung katawan ko. Pinatay ako ng mga kapitbahay ko. Yan daw yung sinasabi ng matanda. Matapos noon, nagising siya dahil naalimpungatan siya. Pero pagdilat niya, meron siyang naaninag sa kanyang harapan na isang matanda. Tumatawa daw yun at nagsasalita ng, Akin ka na ngayon. Akin ka na. Ang pinagtataka ni Kuya Melvin, gising na siya pero hindi siya makagalaw. Mabuti na lang, naalala niyang igalaw yung hilalaki ng paa niya at dahil doon,
Sa wakas nakagalaw siya. Bigla siyang tumayo, saka kinasa yung shotgun, sabay punta sa labas. Hayop ka! Tigilan mo ko! Magpakita ka sa akin! Babarilin kita! Galit na galit si kuya at nagsisigaw siya. Nagpaputok ito ng baril. Hindi nagtagal, may dumating na isang lalaki. Yung pala yung vice president ng homeowners doon, ng pangalan ni Joseph. Kuya guard, ano yung putok na yun? Bakit ka nagpapaputok? Baka makatama ka. Usisa ni Joseph. Sorry sir. May matanda kasi kaninang tumatawa. Parang papatayin niya ako sir. Namumutla na tugon ni Kuya Melvin. Pagka-out ni Kuya Melvin, sinabi niya yung mga nangyari sa kapalitan niya. Pero yung kapalitan niya, sinabihan siya na kailangan niya mag-ingat dahil meron na daw doon namatay na gwardya dahil sa bangungot. Yun din daw yung panaginip, yung matandang babae. Pagka-uwi ni Kuya Melvin sa bahay niya, nanlalamig na yung buong katawan niya at napakataas ng kanyang lagnat. Nakarating din sa security agency ni Kuya Melvin yung nangyari pagpapaputok niya ng baril. Nireport kasi ito na kapalitan niya na kulang ng isang bala yung shotgun nila. Mabuti na lang, walang pulis noong mga oras na nagpaputok siya. Kasi ultimano, huhulihin siya ng mga pulis. Pero ganun pa man, dahil sa isang aktibong pulis yung may-ari ng agency, inayos agad nito yung gusot na ginawa ni Kuya Melvin. Kaya ang nangyari, nabaliwala yung report na nagpaputok siya ng baril, kahit may mga nakatira doon na nag-report. Kinagabihan, pumasok ulit si Kuya Melvin kahit mataas yung lagnat niya. Wala kasing maibigay yung agency niya na papalit sa kanya, kaya napilitan na siya mag-duty. Bandang 3 AM, nakatulog ulit si Kuya Melvin at nang malimpungatan siya ulit, kitang-kita niya mismo ng dalawang mata niya, yung matandang babae habang sinasakal siya. Hayop ka! Sabi ko sa'yo, tulungan mo kung hukayin ang katawan ko sa loob ng aking bahay. Wala kang kwenta. Papatayin kita. Lahat ng guardia dito na hindi sumunod sa gusto ko, pinapatay ko. Magpaalam ka na, dahil mamamatay ka na. Ito na huling sandali ng buhay mo. Sigaw ng matanda. Biglang may bumusina ng napakalakas sa tapat mismo ng guardhouse. Pagkatapos noon, nakagalaw na si Kuya Melvin at nakita niya uli yung lalaking si Jimmy. Kuya guard, ano bang nangyayari sa'yo? Nakadilat ka na eh. Bakit mo sinasakal yung sarili mo? Okay ka lang ba? Nagtataka na tanong nito. Sir, sinasakal ako ng matanda. Ayoko na dito. Huling duty ko na to. Sabi ni Kuya Melvin na halos maihi sa takot. Kinabukasan, hindi na nga pumasok si Kuya Melvin. Pero kahit nasa bahay na lang siya, hindi pa din siya tinitigilan ng matanda sa panaginip. Paulit-ulit na sinasabi ng matanda na hukayin yung katawan niya dahil nakalibing daw yun sa basement ng bahay niya. Pinuntahan si Kuya Melvin ng inspector ng agency at tinalam kung bakit di na siya pumapasok sa duty niya. Doon nalaman ng agency niya na may kakaibang nangyayari sa katawan ni Kuya Melvin. Dahil yung panga niya, nakangiwi na at yung katawan niya ay unat na at hindi makagalaw. Wala naman magawa yung agency niya kaya hindi siya madala sa ospital. Mabuti na lang, yung may-ari ng agency na isang aktibong pulis na may mataas na ranggo sa PNP, kilala ng pinsan ko din na pulis dahil pareha silang commander sa station. Nakwento ng may-ari ng agency sa pinsan kong pulis yung mga nangyayari sa isa niyang gwardya. Dahil doon, nilapit na sa akin ng pinsan kong pulis yung sitwasyon. Nagkataon na nasa Pasay ako ng mga oras na yun, kaya pinuntahan nila ako sa work ko at kinonsulta sa akin yung mga nangyayari. Nung una, naguguluhan ako sa kwento nila, kaya sabi ko, puntahan na lang namin sa bahay. Pagpunta nga namin doon, squatters area pala yung lugar. Kita ko nga sa mga mukha ng mga tao doon nung takot sa mga kasama kong unipormadong pulis. Kasi akala nila,
may operasyon doon yung mga pulis. Pero ang totoo, wala naman at ibang sadya namin doon. Pagdating namin sa bahay ni Kuya Melvin, nakita ko siyang nakahiga na lang at hindi na makapagsalita, kaya ang nakausap namin ay yung asawa niya. Doon lahat kinuwento sa amin yung mga nangyari. Habang nag-uusap kami, narinig namin na may mahinang ungol mula kay Kuya Melvin. Sinyalis na naman daw yun na binabangungot ito. Kaya ang ginawa ko, pinatong ko sa noo niya yung dalawang daliri ko. Saka ako pumikit at nag-usal ng dasal na pamana sa akin ni Lolo Presing. Ito yung dasal na makakapasok ako sa panaginip ng isang tao habang natutulog ito. Doon ko nakita yung mangkukulam. Si Kuya Melvin ay nasa isang bahay na sobrang dilim. Kasama niya doon yung matandang babae. Nung una, akala ko okay lang siya. Pero napansin ko na nakatali yung dalawang kamay niya, habang yung matanda naman ay patuloy na nagsasalita. Ako naman, walang magawa dahil panaginip yun. Hanggang tingin lang ako sa mga nangyayari. Kaya ang ginawa ko, umalis ako sa panaginip niya at umusal ako ng buhay na salita para hatakin si Kuya Melvin at nang magising siya. Pagkagising nga niya, pawis na pawis siya. Doon ko na din sinimulan siyang gamutin. Pinapasok ko sa katawan ni Kuya Melvin yung matandang yun. Doon ko nalaman na totoong patay na pala yung matanda at ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi yung isang nakatira doon na si Jimmy. Patay ka na pala. Bakit mo ginugulo tong tao na to? Anong kasalanan niya sa'yo? Bakit mo kailangan patayin yung mga gwardya na hindi sumusunod sa utos mo? Tanong ko. Gusto kong mahukay ang katawan ko, kaya ako humihingi ng tulong. Ikaw, kayong lahat dito. Mga pulis kayo, di ba? Hukayin niyo ang katawan ko. Binaon ako ni Jimmy sa basement ng bahay ko. Pinatay ako ni Jimmy dahil sinulam ko yung asawa niya. Gago yung asawa niya eh. Mayabang siya. Yun ang nararapat sa kanya. Nagpupuyo sa sigaw na mangkukulam habang nakasapi kay Kuya Melvin. Piyorti yung maldag. Makipag-coordinate ka sa station na nakakasakop sa lugar na yun. Alamin natin kung may kaso na ganito. Pag meron, aksyon agad. Hukayin natin yung basement. Sabi ng pinsan ko sa telepono. Agad kaming umalis sa mga oras na yun. Iniwanan ko na lang ng dasal na pambakot yung katawan ni Kuya Melvin upang di na muna siya gabalayan ng kaluluwa ng mangkukulam. Nung din oras na yun, nag-check sila sa mga nakakasakop doon. Lumabas nga na merong kaso na nawawalang matandang babae sa lugar na yun at hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Nung una, nakapag-coordinate sila sa mga homeowners doon. Napapasok sila dahil mag-iimbestiga ulit sila sa bahay ng matanda. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao doon, may plano silang hukayin yung basement. Doon namin nakita yung mukhang bagong semento lang na basement. Hinukay agad nila yung semento na yun at tumambad sa amin yung mga buto at suot na damit ng matanda. Tinago mo nila yung mga nadiskubre namin doon dahil ayon sa plano, iimbestigahan nila yung isang nakatira doon na nangangalan Jimmy. Nagtalaga ng investigador yung pulis doon. Doon nga nila napaamin si Jimmy na siya nga yung pumatay sa matanda. Dahil nung nakasapi yung matanda, sinabi niya na lahat. Tugma ito sa mga balikong salita ni Jimmy. Nung una, tinatanggi pa niya. Pero nung sinabi ng pulis na yung asawa mo namatay sa kulam, doon na siya napaamin. Nagawa lang daw niya yun dahil sa galit. Oo, pinatay ko siya kasi kinulam niya ang asawa ko. Hayop siya. Dapat lang sa kanya na mamatay. Hindi siya tao. Demonyo siya. Kung ilalapit ko sa kinauukulan yung pagkamatay ng asawa ko, mababaliwala lang yun. Dahil di naman nakukulo yung mga nangukulam. Kaya ako mismo yung gumawa ng paraan. Pinatay ko siya. At sakto na mag-isa lang siya sa bahay. Hindi ko pinagsisisihan yung pagpatay ko sa kanya. Dahil demonyo siya. Pag-amin ni Jimmy.
Kaya naman pala base sa kwento ng asawa ni Melvin, tuwing nasa bingit siya ng kamatayan, dumadating ka. Alam mo pala na yung kaluluwa ng matanda ay ginugulo yung mga gwardya. Hinaharangan mo yung sasabihin ng matanda sa gwardya para di ka mabuking. Tama ba, Sir Jimmy? Tanong ko. Oo, alam ko na nagpapakita yung kaluluwa ng matanda sa mga gwardya. Dahil noon, may namatay din na gwardya sa amin dahil sa bangungot. Alam kong yung kaluluwa ng matanda yung pumasok sa panaginip niya. Kaya itong mga gwardya na sa tingin ko ay guguluhin ng matanda, binabantayan ko para di malaman yung ginawa ko. Pag-amin ni Jimmy. Pero umamin ka na, lahat ng sinabi mo, naka-record. Itong mga sinabi mo magdidiin sa'yo sa korte. Hala sige, ikulong na yan. Korte na yung bahala sa'yo, Jimmy. Sabi ng isang pulis. Kaya agad na inaresto si Jimmy ng mga oras na yun. Nagdatingan yung mga kamag-anak ng matanda at galit na galit sila kay Jimmy. Di daw nila akalain na magagawa yun ni Jimmy dahil nung araw daw, kasabay nila yun lumaki sa mismong subdivision na yun. Gate naman ni Jimmy, pinatay ng matanda na yun yung asawa niya, kaya niya nagawa yung karumal-dumal na krimen. Wala daw siyang pinagsisisihan sa ginawa niya. Nararapat lamang daw yun sa matandang yun. Baka daw kasi mangulam pa yun ng iba. Pero ito mga kamag-anak ng matanda, hindi naniniwala sa sinasabi ni Jimmy na isang mangkukulam yung lola nila. Kinabukasan, pumunta ulit kami sa bahay nila Kuya Melvin, pero 3 na lang kami noon. Ako, yung pinsan kong pulis, at yung isang pulis na may-ari ng agency. Sabi kasi ng asawa ni Kuya Melvin, hindi pa din gumagaling yung asawa niya, kaya pumunta ulit kami doon. Laking gulat ko, dahil papasok ko pa lang sa bahay nila, hindi na presensya na kaluluwa ng mangkukulam yun nandoon. Kung hindi, presensya na ng demonyo. Doon ko napagtanto na nakikisawsaw na yung demonyo sa panggugulo ng kaluluwa ng mangkukulam doon kay Kuya Melvin. Kaya sabi ko sa 2 pulis na kasama ko, demonyo na yung gumugulo kay Kuya Melvin. Pagkasabi ko noon, kitang-kita ko sa kanilang 2 yung pamumutla ng muka. Nakapagsalita tuloy sila parehas ng, "Hala, Diyos ko po, nakakatakot naman." Hindi nagtagal, umusal na ako ng dasal at pilit kong pinapasok sa katawan ni Kuya Melvin yung demonyo. Pero ang pumasok ay yung kaluluwa ng mangkukulam. Tulungan mo ko! Inaalipin ako ng demonyo! Kukunin niya yung kaluluwa ko! Tulungan mo ko! Parang awa mo na! Ilayo mo ko sa demonyo! Pagmamakaawa ng mangkukulam. Pagkatapos niya sabihin yun, biglang nawala yung sapi. Nung magising ulit yung katawang lupa ni Kuya Melvin, demonyo na yung nakasapi sa kanya. Magaling. Apo ka nga ni Prising. Pati yung matatagal na kaso, pinakikialaman mo pang hayop ka. Bakit di ka nalang manihimik? Pasik na wika ng demonyo. Ang sino man demonyo na gumugulo sa tao, dapat pinapatay. Oo, ikaw, dapat sa'yo pinapatay. Tama ka. Apo ko ni Lolo Prising. Di kita patatawarin. Mamamatay ka din. Papatawa ka ba? Bakit di mo ko kilala? Ako ang demonyo, nilatasan na kumuha ng mga kaluluwa ng mga taong pinapatay. Di mo ko kaya. Bata, masasawi ka lang. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na makialam. Kung ayaw mo pati yung pamilya mo, madamay dito. Kilala kita, bata. Tatay mo si Roy, nanay mo si Florence. Isa ka lamang hamak na magbubukit sa Nueva Ecija, di ba?
Nangiinsulto na sabi ng demonyo. Ganun ba? Kilala mo din ba yung Diyos ko na nasa langit? O, bakit di mo babanggit? Kasi pangalan pala ng Diyos ko, natatakot ka na. Buwelta ko. Huwag mong babanggitin sa akin ang Diyos mo. Bakit mo siya sinasali dito, bata? Defensive na sabi ng demonyo. Uutuin mo pa ako. O siya, tatapusin na kitang demonyo ka. Di ka na makakauwi sa dimensyon mo. Sagot ko. Matapos kong sabihin yun, umusol na ako ng dasal. Tinawag ko yung kapangyarihan ng langit habang yung gabay kong diwata nakahawak lang sa balikat ko at nakalutang. Yung mga kasama ko naman na pulis, nagsilabasan sila ng bahay, pati na yung asawa ni Kuya Melvin. Nilabas ko na noon yung suot kong hugis birhen, kaya nasilaw na naman yung demonyo. Nung tinago ko na yun, nakita kong dumilat yung mata niya. Kitang-kita ko na naglalaki yung mga mata niya dahil nakita niyong hawak kong invisible Chris. Ano yan? Yan ba'y gagamitin mo sa akin? Itago mo yan! At ikaw, diwata, lumayas ka dito! Sigaw ng demonyo. Katapusan mo na, kaya magpaalam ka na. Hindi ka magtatagumpay. Malas mo lang na si Adrian yung nakatapat mo. Isang batang inborn na may kakayahan na pumagsa sa mga kagaya mo. Sambit ng gabay kong diwata. Hindi! Hindi! Babalik ako! Babalik ako! Yan na lang yung huling narinig ko na sinabi ng demonyo. 3 beses ko siyang sinaksak sa dibdib ng invisible Chris na pamana sa akin ni Lolo. Nung ding oras na yun, hinulot ko si Kuya Melvin gamit ang daladala kong langis para yung ugat niya sa katawan lumambot at nang maunat niya na yung katawan niya. Simula ng araw na yun, bumalik na sa normal yung pamumuhay ni Kuya Melvin. Nagpasalamat sa akin yung pamilya niya dahil napagaling ko siya. Pati na din yung pulis na may-ari ng agency. Payo ko sa mga makakarinig nito, huwag po natin hayaan na humina yung pananampalataya natin. Kasi po si Kuya Melvin, ang kwento niya sa akin bago siya mag-duty doon, nawawala na siya ng pag-asa dahil tambak na sila sa utang. Naisipan pa nga niya na mag-hold up na lang, pero pinipigilan lang daw niya yung kanyang sarili. Hindi naman niya alam na dahil sa panghihina na kalooban niya, unti-unti na pala siyang pinapasok ng demonyo. Pero nakatakda talaga yung pag-duty niya doon dahil meron isang kaso na nabigyan ng solusyon. Isa ko pa palang payo, huwag niyong ilalagay sa kamay ninyo yung batas. Dahil sa oras na makapatay ka ng tao gamit ang anumang bagay, may batas na uhuli sa'yo. Hindi mo matatakasan ng batas kahit saan ka pa magtago. Kahit anong gawin mo, lalabas pa din yung baho na tinatago mo. Lalo na kung malaking kasalanan yung nagawa mo. Huwag yun na akong tularan na pumapatay ng tao gamit yung espiritual. Pero yung mga pinapatay ko naman ng mga tao ay yung mga alagad ng demonyo. Patong-patong na din yung naging kaso ko dahil sa mga pagpatay na yan. Pero lahat yun, nabaliwala. Hindi naman kasi no-honor sa korte at hindi tinatanggap sa investigasyon na yung pagkamatay nila ay sa pamamagitan ng espiritual. Hanggang dito na lamang po. Sana nagustuhan ninyo. Ang inyong lingkod, Master John here. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito po sa Pilipinas, at yung mga tagyabang dimensyon na tagyabang mundo, na tumatangkilig at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito na nga po yung pagkapatuloy po ng kwento po ni Master John Healer. Ngayon po, hindi po ako sigurado kung ipagpapatuloy pa po niya yung ang aking pagsilang sa mundo na series, pero ito is not part of that, so it's a stand-alone story. Okay, pero for whatever reason, kung ano man po yung reason niya kung bakit po hindi po na
nadugtungan pa po yung ang aking pagsilang sa mundo, okay lang din naman po itong kwentong ganito, yung more on sa experiences niya na bilang isang healer nung time na wala na nga po si Lolo Prising o sumakabilang buhay na po si Lolo. But anyway, let's go ahead and greet muna lahat po ng mga members at saka po yung mga supporters po ni Master John Healer. So gusto ko po munang batiin po si Shahani St. Thomas, si Burns A, Savannah Marsan, Django 123, at saka Sweet Lady Centeno. So thank you po sa mga suporta ninyo na binibigay po dito sa ating channel. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, and then of course, gusto ko pong batiin din po yung pong mga supporters po ni Master John Healer. So unahin po natin kay Sir Jethro Payne, kay Wilson Sipa, Trey De Guzman, Jerry Grison, Kat K, Alivis Molina, Jose Rojas Mateo, Israel Bombastic, Ex-Jean Caballero, Jan Nazarin, Romeo Moldes Jr., Lemuel VP, Michael Musano, Juliet Delgado, at ang pamilya Serrano ng Nueva Ecija. So thank you po talaga sa inyo dahil po sa pagsuporta niyo po kay John Healer, sinusuportahan niyo na rin po ako ngayon. So thank you po talaga. Okay, so gusto ko rin pong i-take yung opportunity na to na pasalamatan po si Miss Marites Suzuki, Angelo Cabiso, si Mandeline Kumike, Tita Smartbee, Tita Leonor Neville, Tita Wildberry, Mercedes Gatuangco, Ate Maria Georgievich, si Antpet Polido, Josephine Atilio, Tita Jean Jain, Tita Florencia Guzman, si Kuya Jordan Aguinaldo, Tita Roda May Barrios, si Engineer Melvin Montes, Benhur Dudlum, Ori Rex, si Tita Ori, si Sister April Grixty, si ako si Asi Tameme, Dara M. Bolton, Nyara Draydin, Mark Angelo Garcia, si Carlo Doliente, June Ren Aguado, si Pearly Maxine, si Tito Lagunsad, Juover Idol Nidoy, Rans Francisco, si Rain Gavino, Drew Wito Malon, si Rydel Lumpayaw, Rinsky Hoyle, Eric Rabosa, Timothy James, at saka Crazypal TV at Jamil Charles Escobar, at si Nestor J. Condino. So, pati na rin po si Nut Isaac at saka si Carmelita Pascua at Aris Girl Perez. So, thank you po talaga sa inyo sa palagi niyo pong pagsuporta po dito sa ating channel. So, maraming salamat sa inyo. Okay, so, by the way, bago natin gawin po yung discussion, so, palala ko lang po na meron po tayong live stream po this coming October 25. Okay, so I'm planning to do it siguro mga tipong mga 5 o'clock to 6 o'clock. Okay, 5 o'clock ganyan ng hapon. Okay, so sana maka-join po kayo lahat. Okay, and then magpaparaffle nga po ako ng load. Sponsored by Jethro Payne. So thank you po talaga sa inyo. Okay, so regarding dito sa kwentong ito ni Master John Healer, so tungkol nga po ito sa isang security guard na parang ginugulo po siya ng kaluluwa ng isang hindi matahibik na mangkukulam. And then ito, parang first time kong nakapagbasa ng ganitong klaseng kwento na, okay, kasi normal naman na dito sa ating channel yung ganyan. Okay, lalo na yung mga kwento ni Master John Healer na mga mangkukulam nga, okay, na nangungulam ng tao. Pero first time na parang tipong hindi siya humanap ng isang albularyo o isang mangkukulam din siguro para mapagtanggol siya o yung malabanan yung mangkukulam na yun. Talagang nilagay niya yung batas sa kanyang sariling kamay. Okay, pinatay niya yung mangkukulam. Okay na, bakit ako natatawa? Hindi nakakatawa yung sitwasyon. Pero parang nagulat lang ako na gano'n yung naging recourse niya na, kasi di ba, okay, kung ganyan na makulam, ang usual na gagawin natin is, maghanap tayo ng mga katulong sa atin na pang-spiritual lang din. Kasi nga, kung kulam, di kulam lang din. Di kung maghahanap ka ng albularyo nga, ganyan. Pero siya, Diyos ko, parang pinuntahan niya siguro sa Biden, pinatay niya, ganyan. Okay, so, isa-isang banda, hindi ko siya masisisi totally kasi siguro sa sobrang galit, kinain siya ng galit, kaya nagawa niya yung bagay na yun, isang karumal-dumal na krimen. But at the same time is, sana hindi niya nilungisan yung kanyang kamay. Siguro katulad niya, kung talagang gusto niya ipagtanggol o gusto niya mapaghiganti yung kamatayan ng asawa niya, okay, so dapat nga talaga lumapit na lang siya sa isang albularyo para nalabanan yun. O isang magaling na albularyo kumbaga. Hindi yung parang ganyan. Okay, kasi kung mahirap kasi yung mga ganito, okay, kapag kunyari hindi naman napatunayan na yun talaga yung mangkukulam, okay, tapos pinatay mo, di bukod sa kawawa naman yun, okay, and then
nakapatay ka pa ng inosenteng tao. Whereas kung talagang spiritual ang gagamitin mo, so most likely may kaalaman yung taong makikipaglaban para sa'yo na yun nga yung talaga yung mangkukulam na gumawa ng atraso sa'yo. So, mas safe. Okay, at the same time, hindi, gaya nga ng sabi rin sa bandang huli, hindi ka naman makukulong kung pinakulam. Kasi hindi tanggap sa korte yung pinakulam niya ako o dinidemanda ko siya kasi kinukulam niya ako o ganyan. So, no, hindi talaga siya pwede. Okay, hindi siya katanggap-tanggap sa korte. So, talagang you have to rely on yourself and then rely on others na kaalaman nga sa ganyang klaseng kapangyarihan o karunungan para nga makipaglabanan na parehong na parang patas kayo kumbaga. Okay? And then at the same time, gusto ko naman pong sabihin dyan sa mga parang ewan ko kung mapapakinggan nila ito, kung mapapakiusapan ko ba sila o ano. Pero sana wag naman po kasi yung ganyan. Kasi although dito parang galit na galit siya dun sa asawa nito ni Jimmy. Okay? Ano bang ginawa ng asawa ni Jimmy? Kasi hindi naman napaliwanag. Okay? Hindi na na-elaborate yung kwento nyo kung ano bang pinag-ugatan ng galit nila, ng hidwaan nila sa isa't isa, kung bakit umabot sa pangungulam ito. Okay? Baka naman yung tipong simple lang na okay, hindi lang binati. Kasi may mga ganun mangkukulam na pag binati mo, hindi ka bumati, hindi mo siya sinagot o hindi mo siya pinansin, kakulam-kulam na yun kagad sa kanila. Where, kung tutusin, parang napaka-simple, napaka-maliit na bagay. Kung hindi ka pinansin o hindi ka inisnap ka, di pakailan mo naman, i-isnabin din kita. O ayaw mo pala sa akin, di ayaw ko rin sa'yo. Hindi yung tipong, hindi mo ako pinansin, kukulamin kita. Diyos ko. Pero hindi natin alam kung yun talaga nga, malay mo naman talagang mayroon sobrang laking atraso itong asawa ni Jimmy. Like, siguro may ginawang kabulastugan, like, ewan ko, baka nasagasaan yung aso niya. Parang mga ganun tipong yung talagang sobrang kagalit-galit nga naman. Okay, na hindi talaga katanggap-tanggap. But at the same time, okay, kung maaari na mapag-usapan nyo na lang, siguro naman hindi naman po kailangan palakihin pa yung mga ganyang klase mga bagay-bagay. Baka pwede naman madaan sa maayos na usapan, di ba? So, gano'n na lang siguro. Okay, kasi gusto ko naman, okay, wag naman po kagad-agad kulaman ang nangyayari, di ba? Okay, so yun lang po yung masasabi ko regarding dyan. Tsaka tama rin yung sinabi ni Master John Healer na wag mawawalan ng pag-asa sa Diyos kasi kahit ako, okay, hindi ko lang po alam, meron din po ako pinagdadaanan ngayon. Pero kinakaya ko na lang, so pinapanatili ko na positibo pa rin ako kahit na medyo may anxiety ako ngayon, so medyo kinakabahan pa rin ako. Pero pasasaan ba, may awa ang Diyos. Siguro marunong ang Diyos, hindi ako pababayaan. Okay, ng Diyos na may kapal. Okay, so yun lamang po. Okay, so I hope na nagustuhan nyo po ito. Okay, yung kwentong ito ni John Healer. So tomorrow po meron po tayo ulit na video. So abangan nyo lamang po kung ano po yung i-release ko po na video tomorrow. Okay? And then at the same time, so gusto ko pong ipalala ulit. Okay, na meron nga po tayong this coming Sunday na live stream. Again, yun po yung paparapol po ako ng load. Okay? So, yun lamang po. So, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Dolls and Spooks. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.